Isang bahing kulang na hindi sinasadya, ay hinangin na ang palda ng lahat ng kababaihan sa buong lungsod. Isang pitik kulang ng kulangot, ay nagdala na ng matinding kapahamakan sa isang buong bansa, dahil lang bumili ako ng isang second-hand na glass terrarium. At sa loob nito ay may isang napakaliit na mundo. Ang makakapal na itim na tuldok sa loob ng tangke ay hindi mga langgam, kundi mga buhay na maliliit na tao. At itinuturing nila akong isang Diyos na nagdadala ng biyaya. Sa sandaling ito, libu-libong maliliit na tao ang nakaluhod sa harap ng isang altar. Itinaas ng emperador ng maliliit na tao ang kanyang mga kamay sa langit. Oh, kalangitan! 3 taon nang tagtuyot sa dakilang tiyan, at nagkalat ang mga namamatay sa gutom. Nagpapalitan na ng anak ang mga mamamayan para lang may makain. Kung talagang wala ng pag-asa, ipagkaloob nyo na lang po ang parusa sa akin, si Zhao Zuan, nang mag-isa. Huwag nyo nang pahirapan pa ang mga mamamayan ng aking dakilang tiyan. Umabot sa aking pandinig ang mahina niyang boses. Nagkataong nag-aalmusal ako noon, kaya pumulot ako ng isang mumo ng biskwit, at maingat na inilagay ito sa tabi ng altar. Pagkatapos ay agad kong kinuha ang aking magnifying glass para pagmasdan ang reaksyon ng maliliit na tao. Sa loob ng kaharian ng dakilang tiyan na gawa sa putik, si Zhao Zuan ay manhid na nakaluhod sa harap ng altar. Ang buong korte sa likod niya ay humahagulgol. At sa mga sandaling iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Nagtatakang itinaas ni Zhao Zuan ang kanyang ulo. At nakita niya ang 2 dambuhalang daliri, na parang mga haligi ng langit, na humahawi sa mga ulap. Kasunod nito, isang mabangong bulalakaw ang bumagsak na may malakas na kalabog sa tabi mismo ng altar. At ang buong kabisera ay malakas na yumanig. Sa sobrang takot, napasalampak sa lupa si Zhao Zuan. Bago pa man siya makakilos, isang nakakatakam na amoy ang biglang kumalat sa buong lungsod. Isang sundalong gutom na gutom ang tumaga ng isang piraso ng biskwit gamit ang kanyang espada. At diretsyong nilunok. Sa sumunod na segundo, ang sundalo ay tuwang-tuwang napatalon. Kamahalan. Napakasarap. Pakiramdam ko, hindi mauubos ang lakas ko. Nang marinig ito, hindi na inalintana ni Zhao Zuan ang kanyang pagiging emperador. Sinunggaban niya ang mumo ng biskwit at nagsimulang ngat-ngatin ito. Ang matamis na enerhiya ay agad na pumuno sa kanyang buong katawan. Pagkain mula sa langit, isa itong himala, nagpakita ang tunay na Diyos. Biglang lumuhad si Zhao Zuan sa lupa, at 3 beses na buong lakas na yumukod. Ang ika-9 na emperador ng dinastiyang Dachen, si Zhao Zuan. Nagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos sa pagkakaloob ng banal na pagkain. Nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa pagliligtas sa aming buhay. Nang makita ang tagpong ito, libu-libong mamamayan ang nagsimula na ring magyukuan ng walang tigil. Kasabay nito, isang malamig at parang makinang boses ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Na-detect ang kontak ng host sa maliit na dinastiyang Dachen. Matagumpay na nalink ang Dimensional Creation System. Kasalukuyang pagkakakilanlan ng host, ang kataas-taasang Diyos. Tungkulin, magpakain at manghimasok sa dinastiyang Dachen. Makakuha ng puntos ng biyaya. Ang puntos ng biyaya ay maaaring ipagpalit sa mga advanced na blueprint at profesional na kasanayan. Ang kasalukuyang kapalaran ng Dachen ay nasa panganib. 3 taon ng tagtuyot, napapaligiran ng mga kaaway. Tinitigan ko ang natitirang kalahating biskwit sa kamay ko. Hindi ko mapigil ang mapang-isi ng malaki. Bumili ako ng banga sa halagang 50 piso. At may kasama pang isang grupo ng mga taong tinatawag akong Diyos. May mas sasaya pa ba sa pagiging isang tagapaglikha? Tiningnan ko ang maliliit na tao sa loob ng banga na halos mahilo na sa pagkain. Baka mamatay sila sa uhaw kung puro ito lang ang kakainin nila. Kaya kumuha ako ng isang takip ng bote na puno ng mineral water. At ibinuhos ito patungo sa isang tuyong ilog. Sa sandaling iyon, pinaghahatian ng mga mamamayan ng Dachen ang banal na pagkain. Biglang may tumuro sa langit. Ang ilog mula sa langit. Nagpapaulan na ang kalangitan. Lahat ng maliliit na tao ay tumingin sa direksyong itinuturo niya. Nakita nila ang isang dambuhalang pulang bilog na unti-unting tumatagilid. Isang napakalinaw na talon ang bumuhos mula sa langit. Agad na napuno ng tubig ang ilog. Nang makita ito, lahat ng mamamayan ng Dachen ay sumugod sa ilog at desperadong uminom. Ang tubig na ito matamis, at wala man lang kahit kititing na putik o buhangin. Para sa mga sinaunang tao na puro mapait na tubig mula sa balon lang ang naiinom. Ang mineral water ay para na ring nectar ng mga Diyos. Tuwang-tuwang sinalok ni Zhao Zuan ang malinaw na tubig gamit ang kanyang mga kamay. Hindi pinabayaan ng makapangyarihang Diyos ang Dachen. May pag-asa na ang Dachen. At sa sandaling iyon, muling tumunog ang system notification. Nagpaulan ng biyaya ang tagapaglikha. Tumaas ang katapatan ng mga mamamayan ng Dachen. Nakatanggap ng Divine Grace Value, plus 500. Tuwang-tuwa kong pinagkiskes ang aking mga kamay. Napakadali namang kumita ng Divine Grace Value na to.
Nang akma ko sanang susuriin ang system store, napansin kong may senyales ng digmaan sa loob ng eco tank. Agad akong dumungaw sa gilid ng tangke para tingnan. Isang napakaraming hukbo ang sumusugod patungo sa Datchen. Nakasakay sila sa mga kakaibang hayop na parang pulges. Saan man sila dumaan, ang mga nayon ng Datchen ay walang awang pinagpapatay lahat. Muli akong tumingin sa kabisera. Ang general na nagtatanggol sa lungsod ng Datchen ay lumuhad sa harap ni Zhao Zuan. Mahal na hari, ang 30,000 kawal ng Northern Wolf Clan ay sinasalakay na ang hangganan. Naubos na po ang buong hukbo sa hangganan. Ang mga mangangabayo ng kalaban ay 10 lina lang ang layo sa labas ng lungsod. Wala na pong pag-asa ang ating hukbo. Ang mga mamamayan ng Datchen na kanina lang ay nagbubunyi, ngayon ay parabang nahulog sa isang yungib ng yelo. Walang pag-asang tiningnan ni Zhao Zuan ang mga mangangabayo sa malayo. Likas na malulupit ang mga mangangabayong lobo. Sa oras na malusab ang lungsod, siguradong magkakaroon sila ng malawakang pagpatay sa loob ng 10 araw. Mawawala na sa mapa ang Datchen. Makinig ang buong hukbo, ipagtanggol ang kabisera hanggang kamatayan. Kahit na lumaban tayo hanggang sa huling tao, hinding-hindi natin hahayaang makatapak ang mga barbaro sa loob. Sa mga oras na ito, nakarating na sa paanan ng pader ang hukbo ng Wolf Clan. Mga mandirigma, makinig. Humanda para sa masaker. Nang makita ko ang eksenang ito, dumampot ako ng isang mahabang tiyanik. Ang lakas ng loob niyong galawin ang teritoryo ko. Nagsasawa na yata kayo sa buhay ninyo. Pagkasabi ko noon, kinontrol ko ang tiyanik, at buong lakas na ibinagsak ito sa bakanteng lupa sa harap mismo ng hukbo ng Wolf Clan. Agad na nagkaroon ng malalim na bitak sa lupa. Hindi mabilang na mga sundalo ng Wolf Clan ang nahulog doon. Wala pang 10 segundo, ang hukbong may 30,000, na kanina'y puno ng yabang, ay kalahati na ang patay o sugatan. Nanginginig sa takot na itinaas ng kan ng Wolf Clan ang kanyang ulo. Anong klaseng halimaw to? Sa ibabaw ng pader ng syudad, tulalang pinanood ni Zhao Zuan ang lahat ng nangyayari. Isang Diyos. Ito ang banal na parusa mula sa Diyos ng langit. Habang sinasabi yun, nanginginig sa tuwa niyang itinaas ang kanyang espada. Mga mandirigma ng dagan. Pinoprotektahan tayo ng Diyos ng langit. Labanan natin ang mga kaaway sa labas ng syudad. Dahil sa sobrang taas ng moral, sumugod palabas ng tarangkahan ang hukbo ng dagan. Walang awang pinagpapatay ang mga natitirang sundalo ng Wolf Clan na dati ng takot na takot. Matapos ang matagumpay na pagbabalik ni Zhao Zuan kasama ang kanyang hukbo, kasabay na tumunog ang system notification. Tinalo ng host ang hukbo ng Wolf Clan. Iniligtas ang krisis ng dagan. Nakatanggap ng 2,000 Divine Grace Points. Binabati kita, host, sa pagkuha ng blueprint para sa Zog Repeating Crossbow. Gusto mo bang gamitin ito kay Zhao Zuan? Hindi ako nag-atubiling i-click ang kumpirmahin. Ang blueprint ay naging isang guhit ng liwanag at pumasok sa isipan ni Zhao Zuan. Nang matanggap ni Zhao Zuan ang kaalaman, agad niyang pinangunahan ang lahat ng opisyal sa pagluhod. Maraming salamat sa biyaya, O Diyos ng Langit. Ligtas na ang dagan. Tumango ako ng may kasiyahan. Nagsisimula pa lang ito, dahil lalaruin ko na rin lang ito. Gagawin kong pinakamalakas na imperyo ang dagan. Isang buwan ang mabilis na lumipas sa dinastiyang dagan. Pero sa aking paningin, ilang oras lang ang nakalipas. Para sa maliliit na tao sa loob ng Terrace Arium, ang buwan na ito ay isang panahon ng mga himala na bumago sa lahat. Gumastos ako ng 2,000 puntos para bumili ng mga blueprint para sa water wheel at pataba. At ipinasa ko ang lahat ng ito sa emperador na si Zhao Zuan. Hindi lang yun, hinati ko rin ang isang butil ng bigas sa 12-dosenang piraso. At itinanim sa lupain ng dagan. Para sa mga mamamayan ng dagan. Iyon ay mga banal na binhi ng palay na mas malaki pa sa Hill Ingen. Ang mga tuyong lupa sa labas ng kabisera ay muling nanambalik ang buhay. Ang balita tungkol sa banal na proteksyon sa kabisera ng dagan ay mabilis na kumalat sa buong lupain. Pero ang 3 makapangyarihang rehiyon na may sariling hukbo ay hindi nagpunta sa kabisera para magbigay galang. Sa halip ay nag-init ang kanilang mga mata sa inggit. Agad na nagkasundo ang mga pinuno ng 3 rehiyon. Nagtipon ng 150,000 rebeldeng sundalo, gamit ang bandera ng pagpuksa sa kasamaan. Direktang sinakop ang 3 pinakamayamang probinsya ng Jiangnan sa timog. At ginamit ang natural na depensa ng syudad ng Lijiang upang ganap na harangan ng pinakamahalagang daanan ng imperyo ng Chen. Ang lider ng mga rebelde, nagtayo pa ng isang karatulang kahoy sa pader ng syudad. Nakasulat dito gamit ang dugo ng aso ang mga salitang lumalapastangan sa mga Diyos. Ginawa niya ito para palakasin ang loob ng kanyang mga tauhan. Sa loob ng syudad ng Lijiang, ang lider ng mga rebelde ay nagpapakasasa sa alak at saya sa kanyang mansyon. May kayakap siyang magandang babae. Walang kwentang kataas-taasang Diyos ng langit.
Kung matapang siya, Aber, subukan niyang patamaan ng kidlat itong syudad ng Linjang ko. Ang mga pader ko. Kahit kidlat mula sa langit, hindi to kayang wasakin. Nang marinig yun, napangisi ako ng malamig. Abat ako pa talaga ang minura. Gusto mong magtago na parang duwag na pagong, ha? Maghintay ka lang. Naghalungkat ako sa drawer ko. At kumuha ng ilang holen na nilalaro ko noong bata pa ako. Naglagay ako ng isang holen sa daliri ko. Inarget ko ang syudad ng Linjang at marahan itong pinitik. Sa sumunod na segundo, tumagos ang holen sa mismong tarangkahan ng syudad ng Linjang. At pinatay ang napakaraming rebeldeng sundalo. Naramdaman ng leader ng mga rebelde ang malakas na pagyanig. Patakbo siyang lumabas sa peysyo, halos madapas sa takot. Ano yon? Huwag mong sabihing totoong may kidlat mula sa langit. Nang makita ko yun, napangisi ako. Mukhang hindi pa rin kumukupas ang husay ko sa pag-asinta. Pero hindi pa to tapos. Sunod-sunod kong pinakawalan ang mga holen sa kamay ko. Bawat holen ay tumama sa syudad ng Linjang. Sa isang iglap, ang mga pader ng syudad ay naging pulbos. Ang malakas na pagsabog ay nagpabagsak sa lahat ng gusali sa paligid. Hindi man lang nakasigaw ang mga rebelde bago sila namatay. Sa loob lang ng isang minuto, ang syudad ng Linjang na sinasabing hindi masisira ay naging isang malaking guho. Nang makita ni Zhao Zuan ang nangyari mula sa malayo, walang tigil siyang nagpatira pa sa harap ko. Ang kanyang paggalang at takot ay umabot sa sukdulan. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang system prompt. Ipinamalas ng host ang kanyang banal na kapangyarihan. Pinag-isa na ng dakilang Chen ang buong mundo. Nakatanggap ng 8,000 Divine Grace Points. Naabot na ng sibilisasyon ng dakilang Chen ang mga kondisyon para umangat ng antas. Na-unlock ang blueprint para sa panimulang pagtutunaw ng bakal. Recipe ng pulbura. Nakangiti kong pinulot ang holen. Nagtapos na ang panahon ng espada at pana. Ngayon naman, hayaan nating maranasan ng dakilang Chen ang sining ng pagsabog. Matapos mapatahimik ang tatlong malalaking teritoryo, naranasan ng dinastiyang dakilang Chen ang isang ginintoang panahon na hindi pa kailanman nangyari noon. Sa tulong ng kaalaman sa pagtutunaw ng bakal at pulbura na itinuro ko, ang mga unang kanyan ay inilagay na sa ibabaw ng mga pader ng lungsod. Opisyal nang pumasok ang dakilang Chen sa panahon ng mga armas de fuego. Pero malinaw sa akin, na ang pag-angat ng sibilisasyon ay laging may kasamang ambisyon sa kapangyarihan. Isang araw, sa sobrang inip, ginamit ko ang magnifying glass para libutin ang aking teritoryo. Nang madaanan ng tingin ko ang imbakan ng pulbura ng Ministry ng Digmaan sa kabisera. May napansin akong ilang maliliit na taongkai na hinala ang kilos. Tiningnan kong mabuti gamit ang magnifying glass. At nakita ko, ang punong ministro ng dakilang Chen na si Lin Yuan pala at ang ilan sa kanyang mga tauhan. Itinuro ni Lin Yuan ang isang tumpok ng pulbura. Ngayong hapon, susubukan ng prinsipe ang mga bagong kanyan. Palitan niyo ang lahat ng dekalidad na palburang ito ng basang uling. At punuin niyo ng durog na bakal ang loob ng kanya ng prinsipe. Nang marinig ito, nanginig ang mga tauhan niya. Punong ministro, kung sisibog po iyan, madudurog po ng pira-piraso ang mahal na prinsipe. Suminghal lang si Lin Yuan. Iyon mismo ang gusto kong mangyari. Nahuhumaling na ang kamahalan doon sa tinatawag niyang Diyos. Ibinigay na niya ang lahat ng kapangyarihan sa prinsipe. Kapag namatay ang prinsipe, gagamitin ko ang gulo para mag-aklas ang trono ng dakilang Chen. Bakit hindi pwedeng mapunta sa pamilyang Lin? Narinig ko iyon kaya napangisi na lang ako. Nagbabalak ng kataksilan sa harap mismo ng kanilang tagapaglikha. Akala nyo ba talaga bulag ako? Para sa mga ganitong klaseng tao, hindi ko na kailangang gumamit pa ng dahas. Sa isang iglap lang ng isip ko, pinaganya ko ang Divine Oracle Broadcast function ng sistema. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong kalangitan ng kabisera ng dakian. Ang punong ministro na si Lin Yuan ay nagtatago sa ilalim ng lupa, sa imbakan ng pulbura. Nagbabalak siyang sirain ang mga kanyan para patayin ang prinsipe. Dakpin siya agad. Huwag kayong magkakamali. Kasabay ng paghupon ng aking banal na tinig, lahat ng mamamayan sa kabisera ng dakian ay natigilan. Ang bulong-bulungan ay kumalat na parang apoy. Muli akong tumingin sa kinaroroonan ng Royal Study. Biglang hinampes ni Emperador Zhao Zuan ang kanyang mesa at tumayo. Lin Yuan, ikaw na matandang aso. Naglakas loob kang pagtaksilan ng prinsipe. Anong akala mo sa akin? Palamuti lang. Sinabi na ng Diyos kung saan nagtatago si Lin Yuan. Ay deploy ang lahat ng gwardya ng imperyo sa buong lungsod. Agad na dakpin si Lin Yuan at lahat ng kanyang mga kasabwat. Dalhin sila sa aking harapan. Ako mismo ang tatadtad sa taksil na yan. Nang marinig ito, agad na kumilos ang mga gwardya ng imperyo. Pinalibutan nila ng husto ang imbakan ng pulbura. Sa mga oras na iyon, si Lin Yuan ay nakaluhod na sa sahig. Tapos na talaga ako. Marahas na sinira ng mga gwardya ng imperyo ang pinto ng imbakan ng pulbura.
at kinaladkad si Lin Yuan palabas. Nang hapong iyon, si Lin Yuan ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng libu-libong paglaslas. Napakasarap sa pakiramdam na mapanood ang eksenang iyon. Kung may magsasabi pang mahirap ang awayan sa palasyo, tiyak na kokontrahin ko sila. Sa isang salita ko lang, madali kong nalutas ang isang malaking krisis. Saan banda naging mahirap ang awayan sa palasyo? Habang iniisip ko iyon, humilata ako sa sofa. Kasagsagan ng tag-araw ngayon sa totoong mundo. Basta ko nalang binuksan ang aircon para lumamig. Agad na bumaba ang temperatura sa 16 na degree. At sa sandaling iyon, isang malamig na boses mula sa system ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Babala, binuksan ng host ang aircon para magpalamig. Isang napakalakas na malamig na hangin ang malapit ng tumama sa buong teritoryo ng Dakian. Paparating na ang matinding lamig. Kung hindi ito agad aaksyonan, mahaharap ang Dakian sa isang krisis na hindi pa kailanman nararanasan. Nang marinig ko iyon, tinitigan kong mabuti. Ang malamig na hangin ay humahagibis palabas mula sa aircon. At sakto itong tumatama papasok sa terrarium. Para sa akin, isa lang itong malamig na simoy ng hangin. Pero para sa dinastiyang dagan sa loob ng ecosphere, para na silang pumasok sa isang ice age. Agad kong pinatay ang aircon. Siya. Nakalimutan ko to. Tapos, nagmadali akong pumunta sa tabi ng ecosphere. Sa loob ng munting mundo, humahagupit ang malakas na hangin. Matagal nang nagyelo ang moat. Namuo ang singaw ng tubig sa hangin. At naging mga bolang yelo na sinlaki ng palad na bumagsak. Nangingitim sa lamig ang mga walang kamalay-malay na mamamayan ng dagan. Sunod-sunod silang bumagsak sa nyebe. Tumingin si Zhao Zuan sa langit ng walang pag-asa. O dakilang Emperador Haotian, pakiusap, iligtas niyo po muli ang dagan. Iligtas niyo po ang aking mga nasasakupan. Tiningnan ko ang magulong itsura ng ecosphere. Masyadong mahina ang kakayahan ng munting mundo na kontrolin ang temperatura nito. Kung hihintayin kong natural na uminit, malamang ay mauubos na ang mga tao sa loob. Kaya naman, kumari pa ako ng takbo papunta sa aparador. Kinuha ko ang isang luma at hindi na ginagamit na jacket. Inunit ko ito at kumuha ng maraming malalambot na bulak. Pagkatapos, gamit ang tiyanik, dinampot ko ang mga kumpol ng bulak na ito. At pantay na ikinalat sa ibabaw ng lungsod ng dagan. Para makabuo ng isang malaking takip na nagbibigay init. Nagtatakang tumingala ang mga mamamayan ng dagan. Parang hindi nyebe ang bumabagsak ngayon, kundi mga higanteng balahibo ng gansa. At ang init ng mga balahibong ito. Siguradong ang Diyos ang nagpababa ng mainit na ulap mula sa kalangitan. Nang makita ito, agad na nagsisiksikan sa loob ng mga bulak ang mga mamamayang halos mamatay na sa ginaw. Naglagay din ako ng isang maliit na heater sa tabi ng ecosphere. Para ma-neutralize ang temperatura sa loob. Nang bumalik na sa normal ang temperatura, isa-isa kong inalis ang mga piraso ng bulak. Lumuluhang yumukod si Zhao Zuan sa kalangitan. Nagpapasalamat sa proteksyon ng dakilang Emperador Haotian. Sa muling pagligtas sa aking dagan. Muling tumunog ang system prompt. Nalutas ng host ang krisis ng Ice Age. Nailigtas ang mga mamamayan ng dagan. Nakakuha ng Divine Grace value na plus 10,000. Na-unlock ang kapangyarihan sa pag-decompose at pag-teleport ng mga bagay. Maaari ng paghiwa-hiwalayan ng mga bagay ayon sa gusto. At ay teleport sa munting mundo. Nang marinig ko yun, bigla akong nakonsensya. Sa huli, ako naman talaga ang may kasalanan sa krisis na ito. Hindi ko inasahan na makakakuha pa ako ng Divine Grace points sa pag-aayos lang ng sarili kong gulo. Ibig sabihin ba nito, pwede akong mag-ipon ng Divine Grace points gamit ang bug na ito? Pero agad kong iwinaksi ang ideyang yun. Nagpasya pa rin akong maging isang mabuting Diyos na nagmamahal sa kanyang mga tao. Mahirap na, baka isang beses akong magkamali at mapahamak pa sila. Sinubukan ko ulit ang bago kong kakayahan. Ang galing nga nitong kakayahang mag-decompose. Tulad na lang sa sitwasyon kanina. Pwede ko sanang pinaghiwa-hiwalay ang mga balahibo sa tamang laki, para maipamahagi ng pantay-pantay sa bawat residente. Samantalang kanina, noong inilapag ko ang mga balahibo, takot ako na sa isang maling galaw. Baka may mapisa akong isang munting buhay. Pagkatapos, bumagsak ako sa sofa para matulog. Tutal, hindi naman madali ang trabaho ng isang Diyos. Kinaumagahan, nagising ako at nag-inat. Sa gilid ng aking mata, napansin ko ang terrarium sa mesa. Mukhang magulo sa loob. Agad akong nagising ng husto. Mabilis akong tumakbo sa tabi ng terrarium. Sa mga sandaling iyon, ang dinastiyang Dachen ay nilalamon ng apoy. Gumuho na ang malaking bahagi ng mga pader ng lungsod. Ang maliliit na tao sa mga kalsada ay nagtatakbuhan kung saan-saan. Napakunot ang noo ko nang makita ko yun. Ilang araw pa lang naging payapa. Bakit sila naglalaban na naman? May mga rebelde pa kayang nakatakas. Lumapit ako sa terrarium para tingnang mabuti. Agad na nanindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan.
Nakita kong may isang tarantula, na sinlaki ng kamao ng tao, na gumapang papasok sa tangke. Para sa akin, medyo nakakatakot lang. Pero para sa maliliit na tao sa loob ng terrarium, hindi ito isang ordinaryong gagamba, kundi isang sinaunang halimaw na kayang wakasan ang mundo. Iwinasiwas ng general na nagtatanggol sa lungsod ang kanyang espada. Paputukin ng mga kanyan. Huwag na huwag ninyong hahayaang makalapit ang halimaw sa palasyo. Pagkasabi niyon, sabay-sabay na nagpaputok ang 12 ng kanyan ng Dachshund. Pero ang mga bala ng kanyan na tumatama sa tarantula ay parang wala lang epekto dito. Nagalit ang tarantula dahil sa paputok.